Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayad kasama si Teacher Ellie Campos Banayad. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus. Alam mo Teacher Ellie, noong nakaraang linggo pinag-usapan natin ang epekto ng vlog at smog sa ating kalusugan. Marami pa rin sa ating mga taga-subaybay ang gustong malaman kung paano ba natin aalagaan ang ating mga baga. Ayan, oo nga, Attorney Mimi. Kaya naman kasama natin si Dr. Rio Diola ngayong araw para lalo pang alamin kung ano ang kailangan gawin para maging healthy ang lungs natin. Magandang araw po, Doc Rio. Magandang araw, Teacher Ellie and Attorney Mimi. So, maganda pong araw sa ating mga nanonood at mga taga-subaybay at mga tagapakinig. So, tama po kayo dyan, no? Marami po sa ating kababayan na hindi nabibigyan ng halaga yung role ng lungs o baga sa ating kalusugan. Ayan, simulan na po natin ang ating kwentuhan, Doc Rio. Doc Rio, ano po ba ang mga common na sakit ng ating mga baga at ano yung mga usual na dahilan ng mga ito? Ang mga karaniwang mga sakit ng ating mga baga is usually yung mga nakikita ko, no? Yung mga tinatawag na upper respiratory tract infection. Ito yung mga ubo, sipon, na nakita din natin nitong pumutok yung bulkan. Madali lang naman itong mawala, lalo na doon sa mga pasyente na matitibay or malalakas yung katawan. So, maaari kapag mahina ang ating katawan, maaari itong dumating or mag-lead sa pneumonia. No, yun yung isa sa mga karaniwang sakit, pneumonia. Or yung mga ibang mga mahihina din ng katawan, ang usual na mga sakit is may tuberculosis. Meron ding mga, yung sa lifestyle naman, na tinatawag na mga COPD o kaya asthma. So yun yung ating mga karaniwang sakit sa baga. Doc Rio, ano naman po ang mga dapat gawin para hindi tayo dapuan ng mga sakit na yan? Kasi napakarami po no upper respiratory tract infection na pwedeng mag-lead to pneumonia. Baka po meron kayong mga pwedeng tips para sa ating mga nakikinig at nanonood para maiwasan yung pagdapon ng mga sakit na ito sa kanila. Sa kasalukuyan kasi, medyo madami pa rin akong nakikita na mga merong nakamask. So, agree po ako dyan sa pagsusuot ng mask, lalo na po sa labas ng ating mga bahay. Dahil kapag po nadapuan tayo or napunta tayo sa isang mga lugar na ang mga tao po is merong may sakit din, so maaari po tayong magkaroon ng madapuan ng sakit. So sa mga asthmatics, yung meron pong mga problema sa asthma, iiwasan natin yung mga triggers na tinatawag or yung kung ano po yung nag-trigger ng sakit nila. Kunyari, katulad ng dust, no? Tapos nung nagkaroon nga ng volcanic eruption doon sa ating sa Taal, nagkaroon dapat po iwasan natin sila, dapat mag-evacuate po sila. So, yung iba na katulad ng merong mga COPD or ating pong mga talagang chronic lungers na tinatawag, meron po silang maintenance na gamot. Dapat tama din po yung paggamit ng gamot na maintenance nila. Yun. Tapos, Doc Rio, yun po nabanggit niyo po yung mga tips po para po maiwasan yung mga pagkakaroon ng sakit po natin sa baga or komplikasyon. Pero Doc, yun nga po, meron po mga talagang hindi maiwasan eh. Di ba po, kunwari po noong last week, yung vlog, yun po, talagang nagulat po tayo nung umaga ay nandiyan na. Tapos nung hapon, medyo umuubo na po tayo. Kung ganito po, Doc Rio, na hindi po talaga maiiwasan na magkaroon ng sakit o kondisyon sa baga, ano naman po yung mga lunas dito po sa mga nasabi niyong sakit na ito? So, yung mga lunas, importante kasi importante po sa katawan po natin na katulad yung mga wala pong ibang sakit. Ito po,
panandalian lang po itong mga ubo, sipon na mga mararamdaman ng mga pasyente, no? So, pag po ganyan, pwede po nating uminom ng mga cough syrup na nabibili po sa mga drugstores. Tapos, sakali din naman po siyang magkakaroon din po siya ng sariling lunas, no? Ibig sabihin, magre-resolve din po siya ng kanya. Kaso po, yung mga pasyente natin na mayroong mga ibang sakit, no? Katulad po ng mga diabetes, mga asthma, or mga may COPD, or may mga sakit po sa puso, sila po yung mga medyo tumatagal, mga ubo, sipon nila, mga nararamdaman, which can lead to pneumonia or mga hirap po sa paghinga. So kung napapansin po natin, pwede naman sila din self-medicate muna ng mga cough syrup or uminom ng mga vitamin C, o uminom ng maraming tubig, palakasin po yung katawan nila, no? Kumain ng tama, matulog po ng sapat sa oras. So pero kung sakali po na tuloy-tuloy yung kanilang mga pag-ubo, punta na po sila sa mga ating mga doktor kasi po sila nga po yung mga prone or madali silang kapitan ng mga pneumonia, no? Kaya po maaga pong magpa-check up agad kung sakali pong meron silang mga ibang sakit, or yung pong mga matatagalan ng naninigarilyo. And Doc, yung nabanggit niyo po yung word na prone po sa mga sakit na prone sa pneumonia, yun po yung nasabi niyo, Doc Rio. Doc, meron po bang particular na mga tao na high risk po sa mga nabanggit niyong sakit? Yun po, and kung high risk na po sila sa mga sakit na ito, o madali po silang makakakuha ng mga sakit na ito sa baga, ano po yung kailangan nilang gawin or pwede nilang gawin para po at least maprotektahan pa rin po ang kanilang mga sarili? Thank you, Attorney Mimi, sa tanong niyan kasi dun sa ating mga nanonood, maaring hindi nila alam na sila pala yung mga high risk dun sa mga pwedeng dapuan agad ng mga sakit sa baga, ano? So, nabanggit ko unang-una yung may mga diabetes. Bakit ba sila mabilis magkaroon ng madapuan ng sakit sa baga? Kasi mahina po yung kanilang mga resistensya. Yung may sakit sa atay, isa po yan. Madali din po silang dapuan. Tapos yung may mga sakit sa puso, kasama po. Tsaka lalong-lalo na yung mga naninigarilyo, matagal nang naninigarilyo. Tapos yung mga palagi pong umiinom ng alak. Kasama din po pala dito yung mga nagbe-vape. Sila po yung mga madaling dapuan. Tsaka po yung extremes of ages, katulad ng matatanda, mga 60 and above, ganyan. Or mga yung mga bata, mga pediatric patients natin, sila din po yung mga high risk para magkaroon ng mga infection sa bata. Doc Ria, nabanggit niyo na yung mga may high risk tayo at nabanggit niyo din kanina na baka hindi rin alam lang mga nakikinig at nanonood natin na sila pala ay high risk. So punta naman po tayo sa warning signs. Ano po ba yung mga warning signs na may problema na po ang ating mga baga, Doc Rio? So, ang warning signs natin, unang-una, yung nabanggit nga natin, matagal na pag-ubo. Kung ang pag-ubo po natin is more than 2 weeks na, tapos merong mga plema, no? Yan po yung ating warning signs. Pero kung sakali, 2 weeks, 1 week na, pero talagang sobrang plema pa din, magpatingin na po tayo agad din, warning sign din po yan. Mabilis bumaba yung timbang, so magpatingin po tayo, no? Tapos walang ganang kumain. Minsan, may mga, kung sakali po, no? Minsan kasi talaga hindi natin napapansin. Wala po tayong nararamdaman. Biglang sa chest x-ray, meron po tayong makikitang bukol. Mainam din po kung tayo po ay merong mga kamag-anak na merong cancer, no? Screen din po tayo for the lung cancer kasi minsan wala ding nararamdaman. Yun po pala yun, no? Doktor, ano po ba yung ginagawa para ma-screen po yung isang tao sa lung cancer? Actually, yung mga kunyari, merong mga pasyente na may kamag-anak na merong may lung cancer, tapos naninigarilyo dati, pwede tayong magpa-x-ray. At the age of 50, pwede na po tayong magpa-x-ray. Every year, titingnan po natin kung meron po tayong mga bukol sa x-ray para lang po ma-catch natin or
habol natin kung merong biglang may default, no, at ma-evaluate po natin. Kasi doon po sa lung cancer na tinatawag, pwede po kasi natin siyang, maganda po yung cure rate, ibig sabihin yung kanila pong mga gamot para po sa cancer, pwede siyang ma-prolong yung kanilang buhay, no? So kaya po maganda kung kayo po ay naninigarilyo dati or naninigarilyo pa rin, at saka meron po kamag-anak, medyo may lung cancer, magpa-regular x-ray or regular check-up po sa ating mga doktor. Ayun, no, napakadali na ma-catch early, doktora, no, magpapa-x-ray lang po sila at yun na po pala yung screening for the lung cancer. Meron po katanungan dito tungkol sa asthma naman, Doc Rio. Papaano daw po ba mababawasan ang tsansa at para maiwasan ang asthma attack? Oo. So, kung regarding sa asthma, ang number one cause kasi ng mga asthma attacks is trigger. So, ibig sabihin, kung ang pasyente natin is hindi siya, mabilis siyang madapuan ng asthma kapag meron siyang na-inhale or mga dust. So, dapat iiwasan po natin yon. O kaya, kung sa season, no? Kunyari ang season, may mga asthma attacks na seasonal. Ibig sabihin, meron po tayong mga, kapag weather, maulan, sila po yung mga inaatake. So, dapat alamin natin yung trigger para maiwasan natin, no? Tapos, ang isa pa, para din maiwasan yung asthma attack, is tamang paggamit ng gamot, yung mga tinatawag natin na inhaler. Minsan kasi, kaya pala hindi nagiging effective yung asthma medicines ng patient is dahil hindi pala sila marunong gumamit noong mga inhalers natin, no? So, yan po yung mga number one causes kung bakit tayo inaatake. Triggers at saka po yung gamutan. At saka dapat papalakasin din natin yung baga. Ibig sabihin, deep breathing exercises, lung exercises. So, yun po ang pwedeng makaiwas sa asthma. Ayun po pala, no. Dok, totoo po ba na ang asthma ay na-outgrow at bumabalik na lang pagka may edad na? So, minsan may tinatawag po tayong childhood asthma. So, minsan, pagka tumatanda na, nawawala din naman sila or hindi sila inaatake. Tapos, kapag medyo may edad na, kung biglang bumagsak yung katawan ulit ng pasyente, no, maaari pong bumalik, no? Or meron din po tayong mga tinatawag na adult onset asthma na kahit po wala nung kabataan, nung matanda na, saka po sila magkakaroon ng asthma attack. So, tama po kayo, Teacher Ellie, na pwedeng outgrow tapos bumalik ulit. Pero meron din naman na adult onset naman po. Yun po. So, Doc Rio, yung tanong ko naman po ngayon, kasi yung nabanggit niyo po about lung cancer, yun nga po na mataas naman ang cure rate ng lung cancer. Pero ito po ating tayo po talaga, gagawa po talaga tayo ng rason patungkol dito sa paninigarilyo. Doc, ang sabi po nila, mayroon daw po mga non-smokers na nagkakasakit din ng lung cancer. At ang tanong po ay, bakit daw po ganon? Ano po ang nangyari? Hindi naman sila naninigarilyo pero nagkakaroon sila ng lung cancer. Tama ka dyan, Attorney Mimi, no? Nagkakaroon sila ng mga cancer kung sakaling expose sila, no? Expose sila doon sa mayroong nag-i-smoke sa bahay nila, asawa nila, anak nila, nag-i-smoke. So, maaari din po silang magkaroon ng cancer, which is tinatawag po sa kanila, dun sa mga pasyente, is passive smoking, passive smoker. Pero, meron din kasi na type ng cancer na kahit wala kang smoking history or kahit sa bahay, wala pong nag-i-smoke, nagkakaroon din po sila ng cancer kasi dahil doon sa genetics po nila, no, nag-mutate yung genes, tapos nagkakaroon po ng cancer. So, pwede nga po yung papa-x-ray, regular monitoring, lalo na kung may kamag-anak, tapos mag-delete po tayo sa CT scan, yung low-dose CT scan, no, additional po siya na test for screening ng lung cancer. So, yun po yung importante kapag gustong magpa-screen ng pasyente, kung meron pong kamag-anak na may lung cancer, 50 years old, at saka pwede tayong mag-low-dose CT scan or X-ray po.
Opo. Para sa mga nakikinig at nanonood, basta wag na po tayong manigarilyo. Ayun, tama, attorney. Opo, Doc Rio, siguro Attorney, i-add ko lang, hindi po para sa kanila noon, sa mga naninigarilyo, para din po sa mahal nila sa buhay kung huminto po sila ng paninigarilyo. Doc Rio, nabanggit niyo po yun nga kasi yung mga nasa paligid. Kasi ngayon po, nauuso po yung ibang, ibang mga devices para po sa paninigarilyo. So, hindi na po siya yung usual dati na sigarilyo at saka sinisindihan. Yun po, meron na po tayo ngayon ng mga vape, yung iba pong mga devices na sa paninigarilyo. Hindi po sila ganun kabaho, although may amoy pa. Pero, meron po ba tong safer po ba 'to? Siguro po yun po ang puwede nating i-share sa nakikinig at nanonood. Oo nga, dami ko nga rin nakikita ganyan. Tapos, hindi lang medyo kabataan, no? Mostly yung mga vapers, no? Hindi sila yung may mga Doc Rio, sa akin daw po meron daw po talaga mga flavors na matamis. Yun po para po sa candy. Yun po. Pero yun nga po yung tanong, safe pa rin ba 'to lalo na sa atin at saka sa mga nasa paligid po natin? Oo. So, actually, chemicals pa din yon yung ini-inhale natin sa baga. Tapos, sinisira din po niya yung baga. So, compared to dun sa regular smoking or regular na tobacco at saka e-cigarette or vaping, same lang sila na nakakasama po sa baga. Though, wala pa kasi siyang long-term study kung ano po yung pwede, no? Pero meron po pa rin tayong tinatawag na vaping lung injury, yung e-cigarette na nagkukos po ng lung injury. So, inuulit ko po, hindi po siya mas safe na tinatawag. Pareho lang po sila ng effect na pareho po silang sinisira yung baga kahit pa ba may flavor siya, no? So, iwasan pa din po natin ito. So, kung maaari, wag nang simulan or habang hindi pa tayo nandun na hinahanap-hanap or nagki-crave palagi, ihinto na po natin. Kasi yung long-term effect niya, hindi pa po natin alam. Pero ang alam po natin is nakakasira po siya ng baga. Oo, yun. So, kahit po pala vaping yan, doktora, nakakasira pa rin talaga ng baga at hindi siya safer than the cigarette that we know. Oo, hindi. Doktora, patungkol naman sa mga smokers natin, nabanggit niyo po kanina sa isa sa mga usual na mga sakit na sa mga smokers natin ay yung chronic lung disease o COPD. Is it possible po ba sa mga taong may COPD to live a normal life? Paano po gagawin? Teacher Eddie, no, tama din po yan, no? So, pwede naman po silang magkaroon ng normal life, especially kung maaga din silang nag-stop ng smoking. Tapos, pag nag-stop sila ng smoking, meron po kasi tayong mga maintenance na gamutan na pwede natin silang ibigay dito sa ating mga patient. Yung mga inhalers po na tinatawag, no, pang-dilate or pang-paluwag ng baga, bawas ng atake natin para doon sa COPD. Pero kung sakali po, no, na nandun pa din, meron pa din tayong hingal kapag kahit na naka-inhalers tayo, meron din po tayong tinatawag na pulmonary rehab or pulmonary rehabilitation wherein tuturuan natin ang pasyente kung paano po yung paghinga ng tama. So, kaya nilang umakyat ng hagdanan, tapos marunong sila kung paano sila hihinga or gumawa ng mga daily activities nila na merong kaagapay para alam nila kung paano sila hihinga. So, they can live a normal life. Doc Rio, napakabilis po ng ating oras. Sana po ay muli namin kayo makasama dito sa Health Check Plus. Huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan para iwas sakit sa baga. So, uling mensahe po, panatilihin nating malakas ang katawan, iwasan po ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, kumain po ng sustansyang pagkain, mag-exercise, mga deep breathing exercises, yun po yung para sa lungs, no? Yung hihinga ng malalim, bubuga po, no? Kumonsulta po sa ating mga pulmonologist kung may matagal na pong ubo at kung meron pong mga family member na may lahi po ng lung cancer or other cancers. Yan po.
Yan, maraming salamat po, Dr. Rio Loida Rio Diola. Huwag po kayong bibitaw, ating makakasama ang magaling na cardiology si Doc Melvin R. Hakutina sa Wellness Tips.